Good morning guys. Ayan, so sobrang init na dito sa Canada, no? Actually, kakauwi lang namin ni Zion. Ayan, sobrang init. Pumunta kasi kami Costco kanina. Nagpagas lang ako. Dinagdagan ko na kasi yung gasolina ko para tuloy-tuloy yung siyempre papasok ako this week. Tapos siyempre, pag may time, magdo-DoorDash tayo. Sobrang haba lang din kanina talaga ng pila sa Costco. Yun lang din ang problema doon, ano? Sobrang haba ng pila. Siguro nabot kami ng 1 oras ata. Kasama na yung pag-travel namin from dito sa bahay papunta doon sa Costco. Tapos nagpa-ano rin kasi ako guys. Nagpa-load na rin ako sa laundry namin sa Circle K. Tapos dumiretso na kami ng Costco. Ayan, so pagdating namin dito sa bahay, si Zion, actually nakatulog na siya sa sasakyan. Ganun kasi ito si Zion pagka nasa sasakyan, ganyan, gusto niya, parang gusto niya dinuduyan lang siya. Ayun, doon siya nakakatulog. Ganyan sa pagbaba dito, binuhat ko lang. Ayan, tulog pa rin. Kasi na guys, marumi yung bahay kasi puro laruan talaga ni Zion to nandito pinagkakalat niya talaga. Mga naglalaro din doon. Yun pala, update ko na rin pala kayo dun sa yung mga nagpasa dun sa email ko. Ayan, actually piprint ko na mamaya yung mga nag-send sa akin sa email kasi bukas ibibigay ko na dun sa manager ko. Kasi hindi pumasok yung hindi pumasok. Baga off niya kasi nung Friday, so dapat nitong Friday ko ibibigay. Off nga pala niya nung Friday. Kaya naisip ko bukas ko na lang siya ibigay. Ayan. So sana makapili si Austin dun sa mga subscribers natin dyan na nagpasa sa email ko. Don't worry guys, isa-send ko yun. Ibibigay ko talaga kay Austin yun kasi talagang kailangan din namin ng tao dito. And yun, paswertehan na lang din kung sino yung matawagan. Sana isa sa inyo matawagan Basta ibibigay ko lahat guys yung yung email. Basta importante dapat nakapag-apply muna kayo sa Indeed kasi doon niya titignan yun Tapos hindi kasi pwede yung parang ibibigay ko lang yung resume nyo or yung CV nyo sa kanya. Ang gusto niya kasi yung talagang kailangan mag-apply ko muna sa Indeed tapos yun, titingnan niya yung mga resume din, hugutin niya na lang doon kung sino gusto niya pwedeng tawagan. Kasi ganun din yung ginawa niya sa akin guys nung pinasok ako diyan ni Arman. Hindi lang pwede yung kumbaga nag-send kasi ako kay Arman sa email niya at binigay niya rin kay Austin, pero may binigay din sa akin link na kailangan mag-apply din ako dun sa Indeed. So which is hindi yung pinapagawa ko sa inyo apply muna kasi Indeed, then bigay natin yung mga CV niyo sa kanya bukas kasi Monday na bukas. Ayun, so ganito kami guys pag Sunday ni Zion, kami yung magkasama kasi si Emma ay may trabaho, so hanggang pa siya, hanggang alas 5 pa yun. Bali habang ngayon naglalaba rin kasi ako sa baba. Ayan. Nag-start ako doon ng 1:45, so 30 minutes yun. So, babalikan ko siya ng 2:15. Yan, buti na nga lang din guys tulog si Zion kasi nahirapan ako pag yung bumababa kasama kasi karga ko siya tapos hawak ko pa yung yung lagay ng mga madudumi namin damit. So, yun. Yeah, sobrang liit lang ng bahay namin guys, parang iikot ka lang dito. Kitchen na, tapos ito na ulit, labas na ulit sa sala din. Kwarto namin ni Emma yung nandito nga. Ayan. Okay, so yan guys, isa rin pala dito guys sa Canada halos nagkakaubusan na rin ng mga paupahan dito kasi sobrang dami na talaga na pumapasok dito sa atin, especially mga international student. Ayan, talagang ubusan. Actually, nag-message din sa akin si Tim Soliman, nagtatanong din sa akin baka nga daw meron kaming dito space dito sa aming apartment kasi may nagtatanong din ata sa kanya mga estudyante rin ata. Hindi ko lang sure kung mga estudyante basta sabi niya lang sa akin kung meron nga daw dito sa area namin. Wala, puno rin talaga dito sa amin. Actually, dito sa tapat namin wala din, puno na rin yan halos din Ayan. Puro apartment yan dito guys pero puno lahat Ayun. Kaya yun din guys, yung sa mga papunta ka dito, mga international student, actually napanood ko rin yung vlog nga ni Tim Suliman. Yun nga, ingat din kayo guys, especially yung mga nandiyan pa sa Pilipinas tapos dito yung parang titingin sa marketplace tapos
hihingian nga kayo ng down. Actually, which is tama rin yung kay Team Suleiman na yun, ano. Habang pinapanood ko kasi sa kanya kanina, so yeah, sabi ko, oo, tama din kasi maraming mga scammer din guys kasi alam nila nga na marami pumupunta rito, kaya ingat-ingat din. Huwag masyadong, halimbawa, hihingi ng down payment. Tama yun kay Team Suleiman. Follow nyo rin guys yun. Sa mga hindi pa nakakilala kay Team Suleiman yun, subscribe din kayo sa kanya. Yan, nag-ano rin siya guys, tawag dito, pinapakita rin nila kung ano yung buhay dito sa Canada. Alam nyo guys, dito sa Canada, hindi biro talaga, no? Hindi madali ang buhay dito. Hindi ko sa sinisiraan ng Canada, pero nandito nga kami, 'di ba? Kumbaga kaya na kami nandito is para sa future din namin. Although mahirap talaga, guys, no? Kasi talagang lahat dito pagtatrabahuhan mo. Tapos pangalawa, sobrang taas ng tax. Talagang yung tax dito, guys, talagang uubos talaga ng, alam mo yun, yung pinaghihirapan mo. Kaya dito talaga hangga't maaari, kunyari yung trabaho natin is tamang typical na trabaho lang, siguro kailangan mo talaga magdalawang job kasi yung mga bayaran dito guys hindi kaya. Pero kung maganda naman yung trabaho mo, kumbaga medyo nandun ka sa above bracket ng ano, no, kaya mo kahit mag-isang trabaho ka lang. Kasi dito guys talaga tax talaga, sobrang laki ng tax. Tapos yung mga benefits dito guys, yun nga, yung pag-usapan na rin natin yung ano, no, yung sa yung mga health dito, health benefits, ayan, so mga actually hindi siya talaga libre, diba? Pero kung iisipin mo, parang ganoon na rin kasi kung magpapa-check up kayo dito, libre. School ng mga bata nyo hanggang high school, libre. Pero hindi talaga siya sasabihin natin libre. Kumbaga, kinukuha din siya sa mga tax natin. So, sa lahat ng tao dito, nagbabayad ng tax, di ba? Pero, napapakinabangan natin. Yun nga, isa sa mga health benefits. Kunyari, yung asawa niya nabuntis dito, nanganak, so wala kayong babayaran. So, isa din sa maganda yon. Tapos pangalawa, sabi ko sa inyo kanina, yung pag-aaral ng mga anak nyo, pamula start ng pag-aaral yun hanggang high school, libre yun guys. No? Pero kinukuha yun lahat sa tax. Tapos ano pa, yung mga bata dito guys, yung may mga monthly na kumbaga binibigyan ng gobyerno monthly. Pero kami kasi guys sa sa sitwasyon namin ngayon, kasi nga international student kami dito, ang kailangan pa namin hintayin is dapat maka 18 months kami dito bago bigyan si Zion ng monthly. So, hindi pa namin alam kung magkano yung ibibigay sa amin monthly para kay Zion. Kasi wala pa rin naman kami idea. Pero sabi nila mga siguro for $400 to $500 a month yan si Zion. So, malaking tulong yun sa amin guys, no? Kaya yun. Pero sabi nga sa inyo, hindi talaga libre yun. Yung sa parang inaano natin na libre ang health, libre ang education, kung ano-ano pa mga dyan, mapacheck up kayo, libre yung panganak. Which is guys, kinukuha rin lahat sa mga taxes natin yun. Kaya lahat ng tao dito talaga is nagbabayad ng tax. Tapos yun yung parang pinambabayad sa mga kung ano-ano man dito. Kaya hindi natin masasabing libre talaga. So yun guys, take note yan. Kasi baka kasi na misinterpret nyo na sinasabi na namin minsan na libre yung mga health ganyan, pero guys lahat yun guys kinukuha din sa mga tax natin, kaya hindi natin masasabing libre. Kaya maganda rin talaga dito yan, katulad namin pa-check up kami kay Zion, pa-vaccine kami kay Zion, parang magpakukuha lang kami ng schedule para magpa-vaccine sa kanya, lahat yun libre. Yung sa check-up namin ni Emma, kumuha kami pinakulang kami ng dugo, libre din yun guys. Take note yun guys, no? Kasi baka isipin nyo yung binibigay naming information is mali, no? Baka kasi sinasabi namin libre ngayon ganito, libre yung ganyan, diba? Pero lahat yun sa tax naman talaga kinukuha. Kaya kasi nga talaga dito guys, sobrang laki ng tax. Even yung mag-OT ka, nako, minsan ako, pa nag-OT ako sa warehouse, pag kung kukumputin mo, nako, ang laki din ng ibabawas na tax sa'yo. Katulad na lang halimbawa, yung quarterly bonus namin.
palibas sabihin natin $450 yung quarterly bonus namin. Minus tax mo pa yon. I think minus 29% mo pa ata yun. Tingnan natin ha. Kung yung 450, $50, minus natin is 29%. So $319 na lang makukuha mo. 'Di ba? Halos ang laki nung nawawala talaga. Kaya dito, sabi nila, kahit mag-OT ka ng napakarami, ang laki rin ng mawawala sa'yo. Kaya, tiis lang din talaga dito guys. No? Tiis lang dito sa Canada. Kaya kami ni Emma, ganun lang din talaga yung ginagawa namin ngayon. Titiis lang din muna. And yeah, sabi ko naman, sangin lang yan. Ako, pagka nakabuelo-buelo tayo, magiging maayos din naman ang buhay natin dito. Baga, sa amin itong bahay namin na to, okay na muna sa amin itong ganito kalaki. Actually, hindi siya malaki. Maliit lang eh. Pero okay na rin. 3 lang naman kami. Ayan. So, si Sayan, no? Katuwad. Ganyan matulog yan, guys eh. So, habang nagbablog ako, guys, sumisilip-silip ako dito kay Rice Velasquez. Ayan, nasa Pilipinas kasi siya eh. Buti na lang si Dre. Pauwi-uwi ng Pilipinas. Yan, pero kami siguro matagal pa. Siguro pa PR muna or pa PGWP muna kami bago kami umuwi siguro sa Pilipinas. Kasi sobrang mahal ng ticket talaga dito, guys. No? Ayan. So, yeah, then mamaya magdo-DoorDash ulit ako. Tsaka, yan, speaking of DoorDash pala, guys. May nag-message, hindi message, nag-comment kasi sa atin, hindi ko na papangalanan, no? Pero may point din naman si Sir. So, okay guys, so balik tayo dun sa topic natin kanina, no? So, yun nga, no? Yung sabi ko sa inyo, may nag-comment na isang guy na, ayun, sabi niya nga dito, ito yung mismong comment niya, guys. Nakita ko na eh. Sabi niya, talo sa gasolina at sa wear at sa tier ng sasakyan. B6 pa naman yung sasakyan. Luma pa naman yung sasakyan. Sabi niya, 85 divided by 5, so 17 hours per hour. Gasolina mo pa at tax. Talo, sabi niya. Ito yung sinabi niya, guys, na medyo hindi naman pangit, pero parang kakaiba lang kasi yung sabi niya na sabik kumita ng pera. Yun yung term niya, sabik kumita ng pera. Mas importante sa akin yung oras at pamilya ko. Kapag lumaki na yung anak mo, hindi na kayo makikita niyan. So, yun yung comment niya sa akin. Well, which is tama din naman si Sir, no? Yun nga, mga expenses din sa gasolina. Yung sa tax, guys, siguro, yung base lang to sabi lang din nung kakilala ko nagdo-DoorDash. Yung mga gasolina daw namin, yung resibo ng gasolina, itago ko lang daw yon para pagka pasahan ulit ng tax next year, so pwede ko siyang isama. Kasi ito daw parang itong pagiging DoorDash mo nga is parang may sarili kang dito kumbaga parang business mo to sarili mo, wala kang boss, di ba? Hawak mo yung oras mo. So yun yung maganda rito sa pagiging DoorDasher. Ayan. So marami din naman nag-comment. Ayan, nakakatuwa din. Sabi nga nila, sa ngayon lang naman daw yan, yung ganyan ginagawa ko. Tapos may nag-isa rin nag-comment dito, actually, ang ganda rin nung niya. Sabi niya, better than just sitting in a couch. Sabi niya, well, tama naman. Nagdo-DoorDash din daw siya, Uber Seat, Instacart, tsaka Skip. Sabi niya, baguhan pa kasi si Kuya, kaya ganyan ang kita. Tapos sabi ni Kuya, I can make 200 to 300 in just 11 trips on the top. So, yun galing ni Kuya, no? Tapos, sabi niya, on the top pa yan, ng main job ko na $30 per hour. So, laki na sweldo ni Sir, no? So, yun. Yun nga. Tapos yun nga sinasabi dito, kasi business yan, independent contractor ang labas mo dyan. So, yun. So, yun din yung sinabi rin sa akin nung kakilala ko sa nagdo-DoorDash. Yun nga. Basta yung mga resibo ng mga pinanggasolina ko, pamala nag-DoorDash ako, pwede ko siya isama. Ayan. So, pag nagpasahan na ng next year. So, which is, okay din naman, At saka yun nga, okay din naman, tama din naman si Sir na medyo maliit yun, $17 per hour. Tapos, expenses pang gasolina. Sa akin naman kasi guys, hindi ko na rin naman habol yung kailangan kumita ako ng malaki. Kumbaga, at least kahit papaano, may pumapasok sa amin. 'Di ba? Imbis na andito lang ako sa bahay, nakaupo, nahihiga, matutulog, 'di ba? Kung yun nga, 'di ba, alam niyo naman guys yung kwento namin or kwento ko, nung nagpa-part-time ako sa mall, talagang
hirap ako nung Sabado. Pero minahal ko yung trabaho ko na yon. Talagang sabi ko sa inyo, in-enjoy ko din naman yung almost 8 months ko sa pagiging ano dyan sa Chinook Mall nga na yan. So, maganda, masaya ako kasi yung mga nasa environment ko, yung mga katrabaho ko, mababait. Although medyo may edad na sila kumpara sa akin na may mas talagang halos may senior pa akong kasama dyan. Pero lahat yun sila guys, alam mo yun, talagang tinuring kong kuya, kaibigan, parang pamilya na rin kasi sobrang babait nila sa akin. Kaya nga, medyo nakakamiss din kasi sa loob ng 8 months ko nga, marami ako nakilala, marami ako natutunan, at saka first time kong, alam mo yun, first time kong ginawa yung ganong klase ng trabaho sa talambuhay ko. Alam niyo yan guys, kinakwento ko sa inyo na first job ko yun. Nung dumating kami dito sa Canada, after 2 weeks, nagtrabaho na agad ako dyan. Naglilinis ako dyan, nagwawalis, nagmamap ako, nagtatapon ako ng basura, kumukuha ako ng mga tray. Pero lahat yun guys, in-enjoy ko yun at hindi ko kinahiya yun. Kahit na nakikita ako dyan ng mga subscribers natin dyan sa mall, sa food court, paikot-ikot, yan, nakikita nila ako, nagwawalis, kumukuha ng tray, nagtatapon ng basura. Pero hindi ko kinahiya yun guys, in-enjoy ko siya, minahal ko yung trabaho ko na yun. Kaya, pero nung tumagal na kasi, syempre, nararamdaman din naman natin yung pagod, ano. Hindi naman tayo robot, tao lang tayo na napapagod din. Ayun, kaya medyo sabi ko nga, papahinga lang muna ako. Tapos yun nga, at medyo dumating din naman tong DoorDash. So, why not? Ba't hindi natin i-try, di ba? Kung feeling natin na hindi naman siya maganda talaga or talagang talo naman tayo, bakit natin siya itutuloy, di ba? So, sa ngayon, yun nga, kumikita naman kahit papaano. Sabi ko nga, alam ko malakas din sa gasolina yung sasakyan ko, pero profitable pa rin naman siya. No? Although kahit maliit yung nakukuha namin, natatanggap namin, at least masaya kami. At least kasama ko pa rin naman sila habang nagdo-DoorDash ako eh. 'Di ba? Kaya yung sinasabi ni Sir na yung time sa family, actually sir, meron pa rin naman akong time sa pamilya ko. Ayan. At saka kasama ko nga sila, 'di ba, pa nagdo-DoorDash ako. So bonding na rin namin 'yun. At saka parang namamasyal na lang din kami. Okay? So yun yung natin ngayon, yung magiging vlog natin ngayon kasi nabasa ko lang din yung yung comment niya. At which is nag-reply din naman ako. Tsaka yun, maraming salamat din sa mga nag-reply dun kay Kuya at in-explain din naman nila na bago lang naman ako eh. Baga sa ngayon lang naman yan. No? So yun, shoutout sa inyo mga kuya, mga maate. Kaya maraming salamat. Especially sa mga subscribers natin talaga dyan sa talagang mga nanonood ng mga vlog natin. Maraming salamat po. Sobrang nakakatuwa. At saka, alam mo yun, ini-enjoy lang din talaga namin yung buhay namin dito sa Canada. Kasi, mahirap din eh. Yung sabihin mo, maging seryoso ka lagi dito sa buhay. Kailangan samahan natin ng saya. Di ba? Ganun lang naman yan eh. Kaya siguro yung iba hindi natin masisi na umuwi ng Pilipinas kasi siguro malungkot tsaka mahirap talaga. Sabi ko sa inyo guys, totoo yun. Mga nangyayari dito sa Canada talagang mahirap. Diba? Pero sabi nga ng iba, nakikita ko yung mga vlogger parang hindi naman daw lahat namin sinishare yung mga experience dito sa Canada. Puro parang positive lang daw. No. Kami guys talaga ako kikita niyo yung mga vlog namin ni Emma. Lahat ng sinasabi namin sa inyo. Kung ano yung experience namin dito sa Canada, sinishare namin sa inyo. Para at least, di ba, magkaroon kayo na idea kung ano ba talaga meron dito sa Canada. Parang kung pag nasa Pilipinas kasi tayo, parang, wow, Canada, sarap pakinggan, di ba? Pero pag nandito ka na guys, ito yung totoong buhay talaga. Talagang kailangan mong, alam mo yun, kumilos, talagang magsipag. Wala eh, kasi kung patamad-tamad ka dito at saka choosy ka sa trabaho, nako, wag ka nang pumunta dito guys. Hindi ka mabubuhay dito. Kasi kailangan mo dito tiyaga at saka diskarte sa buhay. Yan ang importante dito. Tiyaga at saka diskarte sa buhay. Okay? So, yun guys, no? Medyo mahaba-haba na itong vlog natin, no? Basta gusto ko lang guys i-share sa inyo yung mga experience namin dito sa Canada. And which is sana hindi kayo manawa, no? At pasensya na rin, ganito lang lagi yung view natin. Nandito lang ako sa bahay, nag-vlog. Kasi hindi rin ako guys makalabas. Kasi nga yan, patay ko si Zion, tulog. No? Tapos minsan, nakikita nyo, nasa kotse, nagdadrive, papunta ng trabaho.
Ganun lang. Pero at least, di ba, nag-share ko sa inyo yung totoong buhay dito sa Canada at nakakwento namin sa inyo. Okay? So, yun guys, hindi ko na para habain pa ng sobrang haba tong vlog natin. Ano? At alam ko medyo mahaba na rin ng konti. Pero yun guys, maraming salamat sa lahat ng mga subscribers natin dyan. At sa lahat ng mga Filipino vlogger dyan guys, supportahan natin yung mga nag-vlog dito sa Canada. Kasi dito tayo matututo at least makakaroon tayo ng idea kung ano ba talagang meron at buhay dito sa Canada. Okay, so hanggang dito na lang guys. See you in the next one. Peace!